Ang amang Diyos ng bagong lalang ang mundo ay malulungkutin, kanyang sinabi sa sarili. Upang huwag akong malungkot, kailangang magkatao ang daigdig. Gagawa ako ng tao. Pagkasabi nito, siya'y naghanda ng malaking horno. Dito niya lulutuin ang gagawing tao. Siya'y kumipil ng 2 dakot na lupa, katulad ng pulang lupang ginagamit sa paggawa ng palayok. Ang kipil na lupa ay ginawang hugis tao, pagkat ang nais niyang lumabas na tao ay kayumanggi. Hinaluan niya ng atswete ang putik saka ito inilagay sa horno. Matamang tinanuran ng amang Diyos ang pagluluto, ngunit sa katapusay nakita niyang ang lumabas na lalaki at babae ay mapula. Tila lumabis ang inihalo kong atswete, ang bulong niya. Ngunit sayang naman kung itatapon ko sila. Hiningahan ng buhay ang 2 kalulutong hugis tao, kaya ang mga ito ay naging kauna-unahang mag-asawang Indian sa daigdig. Sila'y inilagay sa isang pulo. Ang ibig ko'y kulay kayumanggi. Yan ang aking gagawin, sabi ng amang Diyos. Pagkasabi nito'y muli na namang kumipil ng 2 dakot na putik. Ngayon, ang isinama niya ay katas ng luya. Nang mahugisan, inilagay ang mga ito sa horno. Sila'y hiningahan ng buhay. Ang lumabas ay mag-asawang kulay dilaw. Nang hinayang siyang itapon ng mga ito, kaya sila'y inilagay sa isang pulo. Ang mag-asawang iyan ang pinanggalingan ng mga Intsek at Hapones. Hindi naglubay ang poong Diyos hanggat hindi siya makalikha ng taong kulay kayumanggi. Marahil ako'y magtatagumpay kung hindi ko masahing may kahalong kulay. Akin na lamang pagbubutihin ang luto sa apoy, ang kanyang pangangatwiran. Muli na namang kumipil ng lupa, hinugisan at inilagay sa horno. Nakita niyang wala nang apoy sa horno. Kanyang muling nilagyan ng gatong. Napalabis ang gatong kaya naging mainit ang horno. May paniniwala ang amang Diyos na ang pagluluto nito'y kasing tagal din ng mga nauna. Kaya sa paghihintay niya, lumabis ang pagkakaluto. May naaamoy siyang nasusunog. Dali-daling hinango at ano ang kanyang nakita? Maitim at sunog na sunog ang mga tao-tauhang inilagay sa horno. Pati mga buhok nila'y sunog at kulot. Nang hinayang ang poong may kapal na itapon ang kanyang pinaghirapan. Ang mga ito'y hiningahan ng buhay, kaya ang 2 ay naging tao. Sila'y inilagay sa isang lunan upang doon mamuhay. Sila ang pinagmula ng mga itim. Hindi nawala ng pag-asa ang poong bathala na siya'y makakalikha ng taong kulay ay kayumanggi. Ang kulay kayumanggi ang gusto ko. Pakaiingatan ko ngayon ang pagluluto. Hindi ko pakaiinitan ang horno. Katamtaman lamang na gatong ang aking ilalagay at sinunod na ang lahat ng pag-iingat. Muling kumipil ng 2 tau-tauhan, hinugisan, pinagyaman, saka inlagay sa horno. Tila naman kakaunti ang apoy at sa takot na baka lumabis ang pagkakaluto, hinango kaagad. Sapagkat hindi pa luto, kaya ang 2 tau-tauhan ay maputi. Katulad ng mga nauna, ayaw itapon ang mga ito sa panghihinayang. Matapos hingahan ng buhay, sila'y inilagay sa isang pulo. Sila ang pinagmula ng mga Amerikano at Europe. Muli na namang kumipil ng 2 dakot na lupa ang poong ama at nagsalita, "Hindi ako tutugot hanggat hindi ako nakakagawa ng taong kulay kayumanggi. Sila ang aking pinakamamahal, lalo akong magiging maingat ngayon. Pagsisikapan kong huwag nang maulit pa ang aking kamalian tulad ng mga nauna." Sa katapos-tapusay, ang naluto sa horno ay ang mag-asawang kayumanggi. Sila'y hiningahan ng buhay at nariyan ang kinagigiliwang kulay. Kayumanggi, hindi sunog, hindi hilaw, sa makatuwid katamtaman. At sapagkat pinakamamahal ng Diyos ang kulay kayumanggi, ang mag-asaway pinapamuhay sa isang katangi-tanging pulo, pulo ng yaman at kaligayahan. Iyan ang pulo ng Pilipinas na perlas ng silangan. Sa mag-asawang ito, nagmula ang lahi ng mga Raha at Lakan. Dito na po nagtatapos ang ating kwento, mga kabinibini, ang alamat ng lahing kayumanggi. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at panonood. Please like and subscribe, mga kabinibini. Mag-iingat po kayo. God bless!